Sa pagnanais na mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong Pilipinas, nagtungo ang Pastor Nicolas Tingnan natin ang Zamora dictionary sa salitang ng mga kapatid Pedro at Bernabe Almodovar ay nag-anyaya, kaya ang pananampalatayang ebangheliko ay isinilang at nagsimula sa dako ng Santa Rosa, lalawigan ng Laguna. Buwan ng Setyembre, 1909. Noon ay ikatlong linggo ng Idaos ang unang pananambahan. Binuksan ng mag-asawang Bernabe at Antera Almodovar ang kanilang tahanan, katulong ang kapatid Pedro Almodovar sa pangangalaga sa mga kapatiran. Purihin ng Panginoon dahil sa mahabang panahon ay nagamit ang kanilang tahanan sa pagdaraos ng pananambahan. Sa loob ng mga taong 1916 hanggang 1960, nagkaroon ng pananambahan sa Barangay Tulay Patpat na ngayon ay Barangay Labas, sa lupang ipinahiram ni kapatid Simeon Hernandez. Ngunit sa kalaunan namatay ang may-ari ng lupang ipinahiram. At matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kapatirang natagpo ang pinangasawaan ng Unidad de Cristo. Kaya kapatiray nagkaisa, pananambahan ay ilipat sa Barangay Ibaba. Sa isang lote ng kapatid Juana Carpena na ipinagkaloob, ikalawang kapilya na yari sa bato, semento at yero ang dito ay naitayo. Dahil sa di maiwasang pagsubok na naranasan ng mga di pagkakaunawaan, ilang kapatiray humiwalay at humanap ng sariling dakong mapaglilingkuran, na halos itong sambahayan na lang ang naiwan. Makalipas ang ilang buwan, lang sambahayan ng mga kapatid na humiwalay ang muling nagsibalik sa dating pinaglilingkuran. Sa loob ng taong 1961 hanggang 2009, maraming kaganapan. Natayo ang una, ikalawa at ikatlong bahay pastoral at napatayuan din ng tanghalan. Salamat sa Coronel family na nagmagandang loob na patayuan ng Casa Pastoral ang kanilang lote. Nagkaroon din ng katuparan na mapalaki ang bahay-sambahan at napalitan ng maluwang na pagdarausan ng pananambahan. Hindi lang yan, nakapagtalaga rin ng bagong pintuan. Ito ang kasalukuyang bahay-sambahan na naipatayo sa tulong ng mga kapatiran, kaibigan at mga kapatiran sa ibang bansa na laging bukas palad sa pagbigay. Taong 1994, natatag ang Santa Rosa Christian School o San Rolax na nagkaroon din ng kaganapan na mapalagyan ng titulo ang lote na kinatatayuan ng iglesia sa pangunguna ng predikador Eliseo Magnosia. Nagkaroon din ng mission points sa lugar ng Malitlit at Kabuyaw. Kalaunan nagsama at ito ang Malca Vision Point. Sa taong 2005, Praise and Worship Team ang nabuo na hanggang kasalukuyan nagagamit sa ministeryo. Sa taong 2000 at Setyembre 18, idinaos ang ikasandaang taong anibersaryo nitong Santa Rosa Yemilip Church kung saan tayo patuloy na lumalago. Sa taong 2010 hanggang 2021, maraming kaganapan dahil sa pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya at sa pamamaraan ng kontemporaryong pagsamba. Sa larangan ng misyon, sa taong 2015, binuksan sa timbaw ng kapatid Emelinda Nas sa Binyan City, Laguna ang kanilang tahanan upang pagdausan ng pag-aaral ng Biblia. Ng mga nahikayat na kapitbahay at mga kaibigan, kasama na rin ang mga bata. Noong January 2020, nagsimula naman ang pananambahan sa Tagaytay City sa tahanan ng kapatid Mary Jane Nas Mangginaw. Tunay ngang ang Diyos ay napakabuti. Taong 2018 naman, nagpatayo ang Casa Japonesa na sa mahabang panahon ay hindi na isagawa. Nabuo rin ang Junior Youth Prayer and Praise Team na pinangunahan ng kapatid Kenan Almodovar noong 2015 at nagkaroon din ng Kids Prayer and Praise Team noong 2018. 2019 dinaos din ng MEC.
Sa 3 araw ng MEC Summer Camp na pangdistrito sa Santa Rosa, Yemelip noong Mayo, 2018. Taong 2020, nang dumating ang pandemya, lahat ng mga sambahan ay pansamantalang isinara. Subalit matapos ang ilang linggo, isinilang ang paraan ng pagsambang makabago sa panahong new normal. Online worship service sa iba't ibang dako upang patuloy na makasamba tayo kasama ang Santa Rosa Yemelip sa pag-unlad na ito. Itong Comprehensia General 2021, Santa Rosa Yemelip isa sa naging venue nito. Mga delegado sa buong Distrito 4 silangan nang dito nagtipon-tipon o nagtungo. Dahil dito, naging maunlad ang kagamitang pang-teknikal ng iglesia sa tulong ng mga kaanib ng Iglesia Yemelip dito sa Santa Rosa. Ang Santa Rosa Yemelip, sa kabila ng pinagdadaan ng pandemya, ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pangunguna ng punong purok ng Distrito 4 Silangan, ang Reverendo Florencio de Sosinio, na siya rin pastor residente dito sa kongregasyon ng Santa Rosa. Katuwang ang Pastor Amanda Isodilio at Diakonesa Zenaida Alibudbud at mga anak iglesia na may katuwang sa paglilingkod, ang Reverendo Domingo Alibudbud at GNMB Josie Mercedes sa Malcap at Diakonesa April Fania Austria sa Tagaytay Mission. 2022, ang iglesia dito sa Yemelip, Santa Rosa ay pinangunahan ng Reverendo Jose Reyes Jr. Katuwang ang kanyang kabiyak, ang Diakonesa Arsenio Reyes sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Cristo. Mga gawain ay masiglang nagpapatuloy. Daily devotion from Monday to Friday, the Grab Food for the Soul. Ang gitnang linggong pananambahan at paaralang panglinggo ay masiglang dinadaluhan ng bawat kapisano. Sa taong ding ito, ang kapilya ay naipa-aircon. Salamat sa mga kapatiran na nagkaloob, maging iba pang dapat ayusin, isaalang-alang ay nasaayos, na isagawa rin ng IDJ Level 1. Nagdinaluhan ng mga kapatiran sa pamamagitan ng face-to-face at online. Kaya sertipiko ng pagtatapos sa kanila ay ipinagkaloob. Natapos rin kamakailan nitong 11 ng Setyembre, ginawa ang graduation ng taunang Vacation Bible School. At ngayong taong kasalukuyan 2023, ang iglesia sa Santa Rosa Yemelip kasama ang Tagaytay Mission ay patuloy na pinangangasiwaan ng ating minamahal na pastor, Reverendo Jose Reyes Jr. Katuwang ang kanyang kabiyak, ang Diakonesa Arsenia Reyes, at ang anak iglesia sa Malcab ay pinangangasiwaan naman ng Reverendo Dennis Alibudbud, katuwang ang GNMB Rita Arnibal. Ang iglesia ay patuloy na lumalago. Ang inumpisahang IDJ ay nakatapos na sa level 3 at ang ika-4 na level ay pasisimulan na ngayong Setyembre. Purihin ng Panginoon, marami ng mga miyembro ang aktibong sumasailalim sa discipleship journey. Sa katapatan at biyaya ng Panginoon, mas marami ng kagamitan ang naidagdag sa kabila ng matinding baha na naranasan noong Oktubre taong 2022. Ilang mga dokumento man ay nabasa, paging aircon, sound system at ibang kagamitan man ay nasira. Sa tulong ng Diyos at sa sama-samang pagkakaloob at mga paggawa, ang mga ito ay napalitan at naipaayos. Purihin ng Diyos, ang kanyang awa at pagmamahal ay nararamdaman nating lubos. Nadagdagan pa nga ng 2 monitor kamakailan. Kaya mga kapatira na nakapwesto sa bandang likuran ay malinaw na nababasa ang liturhiya at maayos na nakakapanambahan. Idinaos din ang mga programa at mga gawain
Kasama dito ay ang pagbibigay ng tips para sa incoming college students, tinataguriang mentoring. Maging ang leadership training ay naisagawa rin. Gayon din ang fellowship ng mga kabataan sa Tagaytay na nagbigay ng kalakasang espiritual, pagsasama-samang matibay at mas maudyok na maglingkod ng may kasiyahan sa kabila ng toxic at maraming pinagkakaabalahan. Mga batay patuloy ring umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Mga musmos na hinuhubog magmahal sa kapwa at sa Diyos. YA at Calcab ay masisigla ring gumaganap sa mga paglilingkod sa iglesia, sa Diyos, maging sa lipunang ginagalawan. Tunay ngang mabunga ang paglilingkod ng mga kapatiran. Ang Panginoon ay patuloy na nagdadagdag ng mga kaanib at aktibong miyembro. Marami ring nadagdag sa mga speakers sa Grab Food for the Soul. Mas marami nang nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sa morning devotion. Matagumpay ding natapos ang BBS 2023 na dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang pangkat kasama ang bawat kapisanan. Bata, kabataan, young adult, kalalakihan at kababaihan. Dito rin ginanap ang district sa Mora Day celebration noong Setyembre 9, 2023. Maraming mga programs and plans ang isinasakato para ng mga kapatiran. Anumang lupon ang kinabibilangan. Salamat sa pangunguna ng mga manggagawa at lupong pamunuan. Purihin ng Panginoon sa kabila ng maraming mga karanasan ay patuloy nagiging mabunga ang paglilingkod ng bawat kapatiran sa iglesyang itinatag ng Panginoon, ang Santa Rosa Heavenly Church. Sa ating ika-114 na pagkakatatag, maligayang pagdiriwang, patuloy tayong humayo at maglingkod.